Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Angelica G. Obodeso, ang magpipresenta ng El Filibusterismo na ang Kabanata 13. Ang pamagat ay Aralan ng Pisika. Ang pamagat na ang Aralan ng Pisika sa El Filibusterismo ni Jose Rizal ay tumutukoy sa silid-aralan kung saan nagaganap ang klase sa pisika at sumisimbolo sa bulok na hindi makatarungang sistema ng edukasyon ng panahon ng Kastila, kung saan mas pinapahalagahan ang pagsasalo kaysa tunay na pag-unawa at malayang pag-iisip ng mga estudyante. Mga tauhan. Padre Melon. Siya ang guro sa pisika na kilala sa pagiging mahigpit at mapagmataas. Ipinapakita niya ang maling sistema ng edukasyon dahil pinapahiya niya ang mga estudyante at hindi hinahayaan na malayang makapag-isip ang mga ito. Pangalawa, Placido Penitente. Isa siyang masipag at matalinong mag-aaral, ngunit nawawala siya ng gana dahil sa hindi makatarungang pagtrato sa kanila. Sumusimbolo siya sa kabataan Pilipino na nadidismaya sa bulok na sistema ng edukasyon. Pangatlo, Juanito Perez. Siya ang paboritong estudyante ng guro kahit hindi naman gaano magaling. Pinapakita niya ang sistema ng palakasan o pagbibigay ng pabor sa halip na tunay na kakayahan. At ang huli naman ay ang mga mag-aral. Sila ay kumakatawan sa ibang kabataan na natatakot magsalita o magtanong dahil sa takot na mapahiya o maparusahan. Ang kanilang mga tagpuan. Una, sa loob ng paaralan. Dito naganap ang eksena kung saan nagtagpo si Basilio at si Juanito Perez. Dito din pinapakita ang dinamika ng mga estudyante at ang kapaligiran sa paaralan. Ang pangalawa naman ay sa labas ng paaralan o sa kalsada malapit sa paaralan. Dito minsan nagaganap ang mga usapan o pagtatalo ng mga estudyante, lalo na ang mga palakasan na biro o alitan nila Basilio at Juanito. Ang mga mahalagang pangyayari. Una, pagtatalo ni Nina Basilio at Juanito Perez. Ipinapakita dito ang pagkakaiba ng ugali ng dalawang estudyante. Mayabang at palalo si Juanito, samantalang mahinahon at matalino si Basilio kahit napapahiya. Pangalawa, pagpapakita ng tensyon sa paaralan. Makikita ang kompetisyon, tampuhan at intriga ng mga estudyante, pati na rin ang impluwensya ng guro at sistema ng kanilang pag-uugali. At ang huli, pagpuna sa sistema ng edukasyong ipinapakita ang di makatarungang trato, favoritismo at kakulangan ng hustisya sa paaralan na nakakaapekto sa mga estudyante. Mga isyu sa kabanata na may ugnay sa hinaharap. Una, bulok na sistema ng edukasyon. Ang pagtuturo ay umaasa lamang sa pagsasaulo ng mga aralin at datos. Walang buwag para sa malayang pag-iisip ng mga estudyante at sa paglinang ng kanilang kritikal na kakayahan sa paglutas ng problema. Pangalawa, hindi makatarungang pagturo ng guro. May mga guro na nag-aapi, kumakahiyaw sa harap ng klase o nagbabanta ng mababang marka o iba pang parusa sa mga mag-aaral na kadalasan ay nadudulot ng takot at negatibong epekto sa kanilang pag-aaral. At panghuli naman, sistemang may favoritismo. Ang ilang tao ay nakakakuha ng pribilehiyo o biyaya tulad ng pagpili sa mga aktibidad, pagkuha ng espesyal na pagtuturo
o kahit na mas matataas na marka kahit na hindi naman sila karapat-dapat. Samantala, ang ibang karapat-dapat ay hindi nakakamit ito. Ang teoryang moral ay tumitingin sa kung ano ang tama o mali sa isang tekstong batay sa mga halaga ng lipunan. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng kabutihan at karunungan at layuning turuan ang mambabasa ng mga mag-aral ng maaaring gamitin sa tunay na buhay. Gintong aral. Ang ibig sabihin nito, walang tunay na halaga ang kayamanan tulad ng pera o ari-arian, at kapangyarihan tulad ng posisyon o impluwensya kung hindi ito ginagamit para sa kabutihan at katarungan. Halimbawa, hindi makabuluhan kung may maraming pera ka pero hindi mo ito pinapabahagi sa nangangailangan, o may kapangyarihan ka pero ginagamit mo ito para pahirapan ang iba. Ang tunay na kabuluhan nito ay nasa kung paano ito nakakatulong sa ibang tao at sa paglikha ng mga pataas na lipunan. Hugot line. Ang ibig sabihin nito, may mga sitwasyon na parang nasa klase ni Patty Melon ka kahit alam mong kaya mong gawin o tama ang iyong sinabi. Pinapahiya ka pa rin at walang sinuman ang nagbibigay pansin o nakikinig sa iyong pananaw. Ito'y naglalarawan ng pagkakaroon ng higit patas na pagtrato o kawalan ng pag-uunawa mula sa mga taong dapat ay nagbibigay ng suporta o pagkakataon na nagdudulot ng pagkadismaya at pakiramdam na hindi pinapahalagahan ang iyong kakayahan. At yun lang po, maraming salamat.